Bakit nga ba December 25 ang Pasko? Sa napakatagal at napakahaba ng panahon, ilang centuries na ang dumaan, ipinagdiriwang ng buong mundo ang Pasko tuwing December 25. Pero bakit nga ba sa araw na yan? Wala namang nakasulat sa Biblia kung kailan talaga pinanganak si Jesus. Kaya ano ba ang dahilan kung bakit napunta sa kalendaryo ang mahalagang araw na ito? Upang maunawaan natin ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Sa Imperyong Romano o ang tinatawag nating The Roman Empire. Dito sinasabing sumibol at lumaki ang Kristyanismo. Ngunit hindi ito madali. Ang mundong Romano ay puno na ng sarili nitong mga tradisyon at pista opisyal o mga festivals. Isa sa mga festivals ay ang Saturnalia, an ancient Roman festival honoring the god Saturn. Ang pagdiriwang ay 7 araw, simula December 17 ng Julian calendar at in-expand hanggang December 19. Noong 1st century, ang selebrasyon ay in-extend naman hanggang December 23. Kaya ito ay umabot ng 7 days of festivities. Ito ay panahon ng masaganang pagkain, pagbibigay ng mga regalo, at pagsasaya. Isang panahon kung saan ang mga pamantayan sa lipunan ay lumuluwag at ipinagdiriwang ng mga tao ang solstice ng taglamig. Ang solstice o solsticio ay isang panahon kung kailan ang araw ay nasa pinakamalayo nitong punto mula sa Ecuador na nagreresulta sa pinakamahaba o pinakamaikling araw ng taon. Mayroong 2 solstices bawat taon. Ang isa ay nasa paligid ng Hunyo 20 hanggang 22 at ang isa naman ay nasa paligid ng Disyembre 20 hanggang 22. Ang winter solstice, ang pinakamaikling araw ng taon, ay may malalim na simbolismo. Ito ay nagmamarka ng pagbabago, ang mabagal na pagbabalik ng araw, isang pangako ng mas mahabang araw at muling pagkabuhay. Ang mga sinaunang Kristiyano na mga matatalinong estratehiko ay nakakita ng isang pagkakataon. Pinili nila ang December 25 malapit sa parehong Saturnalia at sa winter solstice. Ang estratehikong hakbang na ito ay nagsilbi ng 2 layunin. Ang una ay ang cultural integration o pinagsamang kultura at ang pangalawa ay simbolismo. Ang cultural integration o pinagsamang kultura ay ginawa nitong mas kaakit-akit ang Kristyanismo sa mga nagdiriwang na ng Saturnalia. Ang mga pamilyar na tradisyon ay nagbigay ng isang komportableng transisyon. Si Jesus, ang liwanag ng mundo, ay ipinanganak malapit sa pagbabago ng taon. Ang pagbabalik ng liwanag pagkatapos ng pinakamadilim na araw, kung saan ang simbolismo ay malakas. Bagamat may iba pang mga teorya, ang ilan ay nag-uugnay sa petsa ng kamatayan ni Jesus. Ang strategic alignment sa Saturnalia at sa winter solstice ay nananatiling pinakamakapangyarihan at malakas na explanation. Kaya sa susunod na ipagdiwang natin ang Pasko sa Disyembre, tandaan natin ang mayamang kasaysayan sa likod ng petsa nito. Isang timpla ng paniniwala sa relihiyon, pagbagay sa kultura, at ang patuloy na simbolismo ng liwanag na nagtatagumpay laban sa kadiliman.